Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 1, Aralin 2. Pagkakaroon ng sariling kaibigan. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating aralin sa GMRC ay pagkakaroon ng sariling kaibigan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang ating mga learning competencies. Naipakikita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. A. Naiisa-isa ang mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. B. Naiuugnay na ang pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa na tanggap ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. At letter C, nakapagbabahagi ng mga wastong paraan ng pakikipagkaibigan. Halimbawa, paggamit ng magagalang na pananalita, pag-unawa sa pagkakaiba-iba, at wastong pagtawag sa pangalan. Mga bata, paano mo maipapakita na ikaw ay isang mabuting kaibigan? Ano ang isang kaibigan? Kaibigan ba ang taong lagi mong kasama at kalaro? Paano ba ang maging mabuting kaibigan sa panahon ng pangangailangan? Ngayong araw, pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa Ang Matalik na Magkaibigan. Ito ay isinulat ni Maritzu Gaas. Panoorin natin. Magandang araw! Ngayon, tayo ay magbasa ng maikling kwento na ang pamagat ay Ang Matalik na Magkaibigan na isinulat ng inyong lingkod. Narito ang mga nilalaman. May dalawang kaututang dila na mahilig mamasyal. Ito ay sina Ana at Jose. Tuwing tag-araw, namamasyal ang magkaibigan sa Wawa Dam. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Rodriguez Rizal. Tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang nakitang kaakit-akit na tanawin. Halina Jose, tayo ay maligo sa malamig na tubig. Yaya ni Ana. Sige, ako'y sabik ng lumangoy, ani Jose. Patakbo na kung lumakad ang dalawang magkaibigan dahil sa kasabikan nito sa malamig at malinis na tubig. Nakarating na sila sa kamalig kung saan maaaring ilagay ang kanilang mga bitbit. Agad na ipinatong ni Ana at Jose ang kanilang daladalang pagkain sa ibabaw ng mesa at handa na itong maligo. Nagagalak ang dalawa habang palutang-lutang sa paglangoy hanggang sa nagutom ito at kumain na.
Dito ko na lamang itapon ang basura, Ana. Wala naman nakakakita sa akin. Sabi ni Jose. Nako! Yan ang wag mong gawin, Jose. Nakakasama yan sa ating kapaligiran at maaring ikasira ng maayos na pagdaloy ng tubig. Ani Ana. Sinunod naman ito ni Jose at umuwi silang masaya at maligaya habang natatanaw ang kagandahan ng Wawa Dam. Narito ang mga katanungan tungkol sa ating napanood. Una, sino ang dalawang matalik na magkaibigan sa kwento? Saan sila nagpupunta tuwing tag-araw? Ano ang kinasasabi kanila sa lugar na iyon? Ika-apat, ikaw ba ay may matalik na kaibigan at nagkatampuhan kayo? Ano ang gagawin mo? Number 5, kung ikaw ay magsusulat ng kwento, ano ang gusto mong wakas nito? Maaari mo bang ibahagi sa klase ang iyong mga sagot? Ano nga ba ang salitang kaibigan? Ang kaibigan ay isang simpleng salita, ngunit marami itong ibig sabihin. Ang kaibigan ay kaagapay. Ang kaagapay ay isang kasama. Lagi siya sa iyong tabi, pinapasaya ka at pinatatawa ka. Ang kaibigan ay katulong mo siya sa lahat ng bagay. Karamay sa problema at kakampi rin kahit sa kalokohan minsan. Para sa magkakaibigan, lahat ng ginagawa para sa isa't isa ay galing sa puso. Kailanman ay hindi magsasawang magmahal, tumulong, tumawa, at umiyak kung kinakailangan. May pagkakamali man, handang magpatawad at punan ang mga pagkukulang na nagawa. Narito ang ating gawain. Iguhit ang iyong kaibigan. Sabihin sa harap ng klase kung paano kayo naging magkaibigan. Ano-ano ang wastong paraan sa pakikipagkaibigan? Isa-isahin natin. Ang wastong paraan sa pakikipagkaibigan ay ang mga sumusunod. Una, magpakita ng kabutihan. Maging mabait at magalang sa iba. Ikalawa, makinig. Pakinggan ang sinasabi ng iyong kaibigan. Ikatlo, tumulong. Tumulong kapag may kailangan. Ikaapat, maging tapat. Sabihin ang totoo at huwag magsinungaling. At ang ikalima, maglaro ng maayos. Sumunod sa mga patakaran at maging patas sa laro. Mga bata, narito pa ang isa nating gawain. Sagutin ng tama o mali ang mga pahayag tungkol sa mabuting kaibigan.
Number 1, walang ibang hinahangad ang kaibigan kung hindi makita kang laging masaya. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, tama. Number 2, ang tagumpay ng kaibigan ay kanya lamang. Mga bata, tama o mali? Mali. Number 3, kapag may pangangailangan, kahit hindi mo sabihin, gagawa ng paraan ang kaibigan para tulungan ka. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, tama. Number 4, hindi maaaring puntahan sa bahay ang kaibigan kapag naroon ang magulang niya. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, mali. Number 5, hindi mo alam kung paano sagutin ang homework mo sa math. Ang sabi ng kaibigan mo, kopyahin mo na lang yung sagot niya. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, mali. Number 6, hindi binati ni Luisa si Jenny. Naiinis siya rito dahil sinabi nito sa nanay niya na napagalitan siya ng kanilang guro. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, mali. Number 7, walang pambili ng ice cream si Lito. Pinautang siya ng kanyang kaibigan. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, tama. Number 8, may sakit si Mario. Nakakahawa ang flu kaya't hindi dumalaw si Ronnie. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, mali. Number 9, lagi na lang walang papel si Jane, kaya't nanghihingi siya kay Ricky. Ayaw magbigay ni Ricky. Mga bata, tama o mali? Mali. Number 10, nakita mong hindi sinasadyang nabasag ni Roy ang salamin sa mesa ng guro. Nagtanong ang guro tungkol dito. Hindi ka kumibo. Mga bata, tama o mali? Ang sagot, mali. Para sa araling ito, tandaan, ang isang batang palakaibigan ay kinalulugdan ng mga tao. Kahit hindi pa natin kilala ang isang tao, dapat natin siyang pakitunguhan ng maayos. Kahit bata ka pa, dapat mong maipadama sa kanila ang respeto at pagmamahal kung sila ay pakikitunguhan ng maayos.